Makasama natin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Nandito tayo upang makinig ng kanyang salita. Praise God, kahit anong pagod, kahit anuman ang nangyayari sa buhay natin, nandito pa rin tayo. Amen. Na patuloy na nagsaliksik sa ating Panginoon. Dahil mahal na mahal natin ang ating Panginoon. Ang word na ibinigay ng Panginoon sa umaga nito nagagaling sa Deuteronomy 31:8. Ang sabi dito, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged." Sa Tagalog, si Yahweh ang nangunguna sa inyo. Samahan Kanya. Hindi Kanya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen. Amen. Tayo ba ay natatakot pa rin? Na panghihinaan pa rin ng loob? Palagi natin tandaan na ang Diyos ay kasama natin. Sabi niya, God is with us. God is with us. Amen. Anuman ang ginagawa natin, anuman ang meron sa atin, anuman ang mga pagsubok sa buhay natin, ang Panginoon ay kasama natin. Amen. Hindi ibig sabihin, kung makadanas tayo ng pagsubok sa buhay, tayo ay manghihina na. Pero, kung pinanghahawakan natin ang Panginoon sa puso natin, nga nandirito siya, sigurado, palakasin tayo ng ating Amen. no? Hindi tayo manghihina ng loob. Hindi tayo matatakot. No? Dahil kasama natin ang ating Amen. Panginoon sa bawat buhay. Yes. Amen. Sabi nga sa title na binigay, "Fear not, God is with us." Amen. Hallelujah. Huwag tayo matakot. Dahil kasama natin yung Panginoon. Ang sabi sa kanyang tema, stand firm, trust and be strong, and have courage. God Amen. is with us. Stand firm pa rin tayo. Patuloy tayong nakatayo. Patuloy tayong maging malakas. Patuloy tayong magtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Yes. Amen. Dahil siyang ating Diyos ang nagbibigay ng lahat para sa atin. Amen. Kaya kung minsan sa buhay ng bawat Kristiyano, dumadating sa punto na kung minsan nanghihina, kung minsan naman ay napapagod. Pero pag once kasama natin ang Panginoon, nagpupuri tayo sa Panginoon, umaawit tayo sa Panginoon, Yes. Amen. nagbabasa tayo sa salita ng Panginoon, nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, sigurado yan, pinapalakas at pinapalakas ang bawat isa sa atin. Amen. Kung tayo man ay nadadapa, nililift up tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Nandiyan lang yan ang mga pagsubok. Pero magtiwala lang tayo sa ating Panginoon Yesus. Dahil alam ng Diyos ang bawat puso at ang bawat buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kaya ang sabi nga dito, the Lord Himself goes before you and we will be with you. Si Yahweh ang nangunguna sa inyo. Samahan Kanya. No? Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Saan man tayo magpunta, anuman ang ginagawa natin, nandyan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Nararamdaman niyo ba sa puso niyo ang Panginoon? Amen. Amen. Kung nararamdaman natin sa puso natin ang Panginoon, sigurado ako na hindi tayo iiwanan at pabayaan. Yes. Amen. Dahil sabi niya dito sa 1 Corinthians 3:16, don't you know that yourself are God's temple and that's
and that God's Spirit dwells in your midst. Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Kung nanirahan ang Panginoon sa buhay natin, hindi alam na natin ang tama at mali. Kung minsan kasi, hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung minsan, pinapatigas natin ang bawat puso natin. Yung gusto natin yung masusunod. Ayaw natin ang gusto ng Panginoon. Ayaw natin ang kalooban ng Panginoon Jesus. Kaya kung minsan, dyan tayo Dyan tayo nangihina. Dyan tayo bumabagsak. Dahil ang sarili natin, ang pinapairan natin. Nung sinabi na sa iyo na huwag ka doon pumunta, dahil may mangyayari doon. Pero, sige ka pa rin. Gusto mo pa rin ang gusto mo masunod. Pumunta ka doon. Pagdating mo doon, may nangyari. Nakagulungan. Nakasama ka. So, hindi ka kasi nakikinig kung ano ang sinasabi sa iyo ng Banal na Santong Espiritu. Anak, ipunta mo doon. Mabuti pa i-attend mo sa banal ng gawain ng Panginoon. Amen. Dito, magkakaroon ka ng peace of mind, magkaroon ka ng kagalakan, Amen. makapag-awit at makapagpuri ka sa ating Panginoon. Alam ng bawat isa sa atin ang ating katawan ay templo ng Panginoon Jesus. Kung minsan, kasi nandiyan na ang diablo paikot-ikot lang yan. Naghahanap lang yan ng time para makapasok. Pero kung kasama natin ang Panginoon, the best thing na gagawin natin is palagi tayong nananalangin sa atin. Amen. Kasi pag nananalangin tayo sa Panginoon, sigurado yan. No one can turn. Walang sino mang makapaghiwalay sa atin. Palagi natin tandaan mga kapatid. Sinasabi na ng Panginoon ay templo ng Diyos, ang katawan natin. So alam na natin kung tama at mali. Yung alam natin mali, gawin pa natin. Makinig tayo sa ating Panginoon Jesus. Makinig tayo sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Kung ano ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Huwag tayo magpadalos-dalos ng desisyon sa bawat isa sa atin. Amen. Kasi minsan, nagdesisyon tayo na hindi natin sinangguni sa ating Panginoon. Kung minsan doon, nagkakamali ang bawat isa sa atin. Kung ano man ang mga desisyon, ano man ang mga plano natin, kailangan natin isasangguni sa ating Panginoon. At kung ano ang kanyang kalooban na ibibigay sa bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid? Amen. Sabi mo dito, He will never leave you nor forsake you. Hindi kanya bibiguin o pabayaan man. Ang sabi sa Deuteronomy 31:6, be strong and courageous, not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na iyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan at pababayaan. Amen. This is the promise of the Lord. Ito ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Nasamaan tayo ng Panginoon.
Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pabayaan. Anuman ang bawat pagsubok sa buhay natin, ang problema natin sa buhay natin, diyan ang Diyos pa rin na magtatanggol sa atin. Amen. Sabihin natin, panghahawakan natin ang salita ng ating Panginoon Diyos, that He will never leave us nor forsake us, na hindi tayo iiwan o pabayaan. Kahit minsan, sa kunting kapitlan ng Panginoon, sa kunting disiplina sa bawat isa sa atin, kuminsan tayo ay nawawala, nangihina. Bakit kaya? Dahil hindi pa natin taos-pusong nagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi natin taos-pusong namahal ang ating Panginoon Jesus. Kung pinangahawakan natin ang salita ng ating Panginoon that He will never leave us nor forsake, dapat nakatayo tayo. Nadala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. May mga bagay sa buhay natin kuminsan na mahirap. Pero yan ay binibigay ng Panginoon. Alam ng Diyos na kaya mo yan. Amen. Dahil kasama siya natin. Amen. Dahil hindi kanya iiwan at pamamayaan. Kung ikaw ay nadapaman, nandyan ang Panginoon upang ihamon ka. Sabi nga sa awit, mula sa putik ako'y hinamon. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay marumi. Yes. Pero nung tinanggap natin ang ating Panginoon at nakilala natin ang ating Panginoon, tayo ay hinamon ng Panginoon sa maruming buhay. Huwag tayong matakot. Magpakatatag. Yung kagaya ng isang kahoy. Ano man ang bagyo, nandyan pa rin ang kahoy, nakatayo pa rin. Dapat ganun din tayo. Amen. Ano man ang pagsubok sa bawat buhay natin, nakatayo pa rin tayo. Amen. Dahil alam natin, kasama natin ang Panginoong Yesus, na hindi tayo iiwan at papabayaan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoong Yesus. Siguro mga kapatid, kung hindi lang kamo, kung hindi ako matatag sa Panginoon, maraming nangyayari sa buhay ko. Mas lalo ngayon. Dahil ang company namin nag-close na. Ang clinic ko nag-close na. Pero nandoon pa rin ang tiyaya ng Panginoon Amen. na hindi niya ako pinapabayaan. Amen. Praise the Lord. Amen. Nakakuha na ako ng sponsors. Madali ako nakakuha ng sponsors. Dahil sa trabaho ko, madali magkuha ng sponsor. Madali magkuha ng sponsor. Pero, kung iisipin natin, ngayon, on process pa rin ako. November, December, October, November, December, January, February, hanggang ngayon. Allowance lang ang nakukuha ko. Kasi nakalista na yan doon. Ang lahat. Doon sa kewa ko, sa lahat. Yung benefits ko. Hindi ko makukuha hanggat hindi ako maita-transfer. O kailangan, ita-transfer mo na ako bago ko makuha yun. Kaya,
Kahit yun ang mga pinagdadaanan ko, hindi nyo ako nakikita na ba? Problema ako, talagang lubog ako. No! Amen. Dahil hindi yan ang dahilan. Amen. Hindi yan ang dahilan. Na hindi ako mag-attend sa gawain. Hindi ako magpuri sa Panginoon. No! Amen! Amen. Hindi yan ang dahilan. Ang dahilan dito, dahil mahal ko ang Diyos. Amen. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Dahil kahit ganito ngayong nangyayari sa akin, at least, ang mag-ina ko sa Pilipinas, ay, nakatayo pa rin. Mas lalo pa ngayon. Sabi ko, Lord, bakit ganito? What is the question ng mga Panginoon? Lord, ano? Ngayon naman, pinalis kami ngayon sa bahay namin na inupahan. Sinagupa kami ng bahay kasi gusto ko magbukod kami ng mag-asawa ko. Dahil ang bahay namin hindi pa tapos. Kasi mas maganda kasi kapag nakabukod kayo eh. Amen. So praise God. Hindi din nahihirapan mag-inapon. Kahit paano, hindi sila nagugutom. Amen. Anuman ang meron doon, pinagpala kami ng Panginoon Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo. Magtiwala lang tayo sa Panginoon Diyos. Dahil alam natin na ang Panginoon na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Kaya anuman ang meron sa buhay natin, patuloy lang tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy lang tayo na magpuri at umawit sa ating Panginoon. Patuloy lang tayo na umattend sa banal na gawain. Amen. ng ating Panginoon. Huwag natin iisipin yan. Yes. Eh kung sa bahay ka lang, patuloy at patuloy mo iisipin kung ano ang nangyayari sa iyo. No? Sigurado, madagdagan yung mga pag-iisip na yan. Di ba? Pero pag nandito ka sa ating Panginoong Hesus, kung nandito ka sa banal na gawain ng ating Panginoong Hesus, nagkakaroon ka ng kapayapaan, Amen. kagalakan, Amen. at magiging magaan Yes. ang pakiramdam mo. Amen. Dahil alam mo, sa puso mo, na nagpupuri ka sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Sabi pa dito, do not be afraid, do not be discouraged. Huwag kang matakot ng panghihinaan ng loob. Kaya sabi ko, may natatakot pa ba sa atin? May panghihinaan pa ba ng loob? Matatakot ka. Sinong kinakatakutan mo? Bakit nanghihinaan ka ng loob? Ang bawat isa sa atin nakakaranas yan. Natatakot ka ba na mamatay? Natatakot ka ba na magkasakit? Napanghihinaan ka ba ng loob dahil wala kang trabaho? Matatakot ka ba na mawalang trabaho? No. Kung pinanghawakan natin ang salita ng Panginoon, kanina yung sabi yan, that He will never leave us nor forsake us. Hindi yan tayo iiwan at pabayaan. Dapat huwag na tayo natakot. Dahil ang Diyos may nakalaan na para sa atin. May ibibigay ang Panginoon na para sa atin. Dahil hindi natin dapat katakutan at panghinaan. Ang sabi dito sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi dapat manganda palakasin kita at tutulungan kita, iingatan at ililigtas.
Amen. So yan ang mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito ang mga promises ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Na huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Mas lalo tayong palalakasin ng ating Panginoon sa mga pinagdadaan ng bawat isa sa atin. Sa kasama natin ang Panginoon, sigurado ako na lahat yan ay mapapawi na. Basta pinanghawakan natin ang salita ng Panginoong Yesus sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Sigurado yan. Na kung anuman ang mga pagsubok sa buhay natin, lahat ay malalampasan natin. Sino na ba sa atin dito hindi dumadanas ng problema? Lahat naman tayo. May mga problema, kanya-kanyang problema. Pero kung sa bahay ka lang, iisipin mo lang at iisipin mo ang mga bagay-bagay na yan. Mas lalo ka. Mas lalo ka mag-burn out pag sa bahay mo. Amen. O kung palagi ka nag-a-attend sa banal na gawain ng Panginoon, sigurado yan. Lahat yan ay may kalutasan. Lahat yan ay may kasagutan. Ihingi natin sa Panginoon. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ano man ang bawat naramdaman natin. Kaya kung minsan sabihin, hindi ako magsasamba kasi wala doon ang kasama kaibigan ko. Hindi yun. Ang sinasamba natin ay ang ating Diyos. Amen. Yes. Ang ating dakilang Diyos. Hindi ang kaibigan mo. Wala man siya, basta ikaw patuloy na magsasamba sa ating Panginoon Jesus. Amen. Amen? Palagi natin tandaan mga kapatid. Yung salita ng Panginoon, stand firm. Fear not. God is with us. Amen? Amen. Sabi dito sa Psalms 56:3, when I am afraid, I put my trust in you. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak, pag-asa ko at tiwala. So, iisipin mo. Dapat sa ating Diyos, ibigay natin na magkaroon tayo ng pag-asa at tiwala sa Kanya. Palagi natin pangyawakan ang tiwala ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Ang conclusion natin ay sa Joshua 9. Amen. Hallelujah. I have not commended you, be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord, your God, is with you wherever you go. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot, mawala ng pag-asa, Amen. sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama sa akin. So yan na po pala ng mga kapatid, no, sinasabi ng Panginoon. Na palagi natin tandaan ang kanyang bilin, na palagi tayong magpakatatag. Anuman ang nangyayari sa buhay natin, lakasan natin ang loob natin. Huwag tayo matakot at mawala ng pag-asa. Dahil kasama natin ang Panginoon Jesus. Any circumstances na nangyayari sa buhay natin, palagi natin tandaan na ang Diyos napakalaki. Ang Diyos ang magbibigay ng lahat para sa atin. Amen. Amen? Amen. Yan po ang salita ng Panginoon sa mga dito. Ay manalangin. Salamat o Lord, o hallelujah Panginoon. Lord, salamat sa iyong salita sa umaga na ito. Patuloy mo po kami, Panginoon, na i-bless ang bawat isa sa amin na nakarinig ng iyong salita, Panginoon. Nanampalataya ko, Panginoon, that your word
yung naging nagrema sa bawat puso ng iyong anak na nakarinig sa umaga na ito. Samahan mo po kami, Panginoon, saan man kami magpunta, ano man ang ginagawa namin, Panginoon, O Lord. Ikaw ang Diyos namin at pinagpagtiwalaan namin, Panginoon, Lord. At sa mga oras na ito, Panginoon, sa kabuuan ng Secrecy, O Lord, sa aming kapatid, Marvin, O Lord, sa aming kapatid na Sister Tina, O Lord, sa aming Tatay Bear, O God. Ikaw pa rin, Panginoon, ang manguna sa kanila, O Lord. I-bless mo sila, Panginoon, at ang church na ito, Panginoon. The more souls to be harvested, God. Yes, Lord. Pagpalain mo ito, Panginoon, at pagtibayan mo ang bawat isa sa kanila, O God. Na patuloy, Panginoon, nandoon ang pagmamahal, pagkakaisa, Amen. at kagalakan, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin Yes, Lord. sa umaga na ito, Panginoon. Na ikaw ang aming Diyos na dinadakilan sinasamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen.